nakita niyo muli ang ating little teacup. Pero ang kaibahan, 2025. Let us praise the Lord. And give Him thanks. At dahil bagong taon na, salubungin natin ng may ngiti sa ating mga mukha at ang bisita natin ay nagbibigay buhay at nagpapabata. Kasi hindi pa siya senior, pero tumutulong siya sa mga seniors. Hindi ba ako kasali dyan? Kaya ibibigay ko na ang little teacup, walang iba kundi si Tobit Ibanez. So greet mo naman ang ating lolos and lolas, Tobit. Hello po, good afternoon. Ayan. So, syempre nasushock siya kasi mga lolos and lolas, titos and titas ang kasama. Hindi siya sanay kasi batang-bata pa. So, sabayan nyo kami sa inyong pag-inom ng mainit na tsaa. At dahil 2025, ang ating serye ngayon ay New Year, New Me. Lolos and lolas, grabe yan ha. Challenge agad, may assignment agad kayo. New Year, New Me. Hindi lang bago ang taon, kailangan bago din tayo. Kaya kita nyo naman, ha? Panoorin si Tobit, abs na abs pa lang, ha? Bicep sa bicep, talaga namang kitang-kita. Yan ang model natin. Yan ang mimitiin natin, no? Pagtatapos ng ating programa ng 20%, ang programang Puno ng Puso para sa mga seniors. Pero bago natin siya pagkwentuhin, gusto ko munang simulan natin ang ating bagong taon, New Year, New Me, sa panalangin at salita ng Diyos. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Prayer for Hope in Abundance 2025. God of hope, fill me with all the joy and peace as I trust in you, so that I may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Amen. At salita ng Diyos, hayaan nating mangusap siya sa atin this 2025 from Isaiah chapter 40 verse 31. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. The word of the Lord. Thanks be Let to us God. praise the Lord. And give Him thanks. So simulan na natin. Tobit, no, nakakatuwa naman. Dito may age reveal eh. Alam kong bata ka pa, kaya pwede mo nang i-reveal ang age mo. 30 years old po, 1994. Talaga naman 30-30 talaga tayo, double-double the age, no? So, Tobit ha, talagang nakikita pa rin sa physique mo talaga, alam na nilang pag-uusapan natin. Something about health, something about fitness. Pero ang unang tanong, alam mo naman pag Pasko, talagang ninenervyos kaming mga matatanda dun sa mga lab test namin. Correct, yeah. Kasi ano ba yung mga hindi post-pandemic, post-Christmas na mga naging pag-uugali na mga, alam mo na, elderly, yung nagkakaedad. Ano ba yung mga dapat naming i-correct? Ano ba yung mga, syempre, di ba, nagkainan, isa yan. Ikaw, syempre, nagmo-monitor ka eh. Ano sa tingin mo yung mga naging pagkakasala namin? Siguro, yung una po, Tita Gaines, maging conscious po. Since dumaan po yung holidays, yung Christmas, mas maging conscious po tayo na dapat kung kakain tayo ng marami or since magse-celebrate tayo with our family and friends, maging conscious tayo na at least may step count tayo. Kung hindi tayo makapag-workout o makakapunta sa gym, at least every after meals, try natin maglakad-lakad muna. Huwag umupo kagad o humiga kagad para at least bumaba ng maayos yung kinain natin. Naku, teka muna. Ang hirap na agad noon. Umpisa pa lang, di ba? Umpisa pa lang eh. No? Umpisa pa lang. Ang ibig sabihin niya, ano yung sinabi mong term? Step count po, every after meal. Step Count.
binibilang po natin kung ilan po yung step. Step count. Ay, Step count po. magbibilang nga. Lolos and lolas, grabe. Hindi na yung pamasko yung bibilangin nyo. Natapos na napamigay nyo na sa mga apo. So, step count pala. So, after eating, kasi aminin na natin, yan ang mga post-Christmas tantrums natin. Nagkakain ng matamis, yung mga bawal, lahat talaga in-enjoy. Pero ngayon, kakain pa din. Correct, Hindi yes po. naman ikakat. Pero step count na ibig sabihin, unti-unti, hinay-hinay, basta move, ibig sabihin Correct po. galaw-galaw ba yan? Pero dahil step count, magbibilang talaga kami ng steps namin. Sobrang helpful po nung mga watches, tracker. Pero kung wala po tayo nito, yung mga cellphone po naman natin, yung mga device natin, may heart application po yan. Na monitor niya kung ilan yung steps mo every now and then. So hindi siya sobrang accurate, pero at least meron lang tayong reference na nagpa-pump ng maayos yung blood natin sa heart. So very helpful po yun. Pag may hawak po tayong mobile device or kahit po yung mga Apple Watch po or any tracker, at least malalaman lang natin na ay, naka 5,000 steps na pala ako. Hindi ako naging sedentary or hindi ako masyadong umupo or nahiga ngayong araw. So, Tobit, dalawang bagay. Hindi maalam kasi lahat ng lolos and lolas, hindi techie di Yes ba? po, Hindi yes nila alam, mga apo nila, niregaluhan na pala Correct. sila. Na without understanding na, pwede pala yun, di ba? So, check nyo ho, ano yung mga niregalo sa inyo ng mga apo nyo, mga anak ninyo. Hindi naman laging iWatch lang, di ba? Correct. Meron ding ibang relos na Correct po. pwede. Apo. Basta may capacity to count, di Yes ba? po. Yung mga steps. Pangalawa, wag magreklamo, nagre-react kayo agad. Sinabi niya, cellphone. Lahat naman tayo may cellphone. Libre ba yung application na Yes yan? po, automatic po yun once na, kunyari po, bagong kuha natin yung cellphone, automatic may heart application na po yan sa Google or Apple po. Meron So po. hindi na nila kailangan gumastos. Hindi na po. So parang a-activate mo lang siya, Correct po. buksan ninyo, mag-check kayo, hindi kayo laro ng Explore, laro. mag-explore, explore po. Explore. Kasi bit-bit mo lang, lolo and lola, wag magreklamo. Napakasimple nitong ginagawa sa atin ni Tobit. So, yung paglalakad naman, ilan ba dapat? Yung minimum? On an average po, 5,000 to 10,000 steps. Yun po yung parang medyo healthy na step count natin for the heart. Pero kala nyo lang po medyo marami yun. Pero kung medyo active po tayo, or for example, naglilinis po tayo ng pinggan or nag-aayos ng kama, matatrack po yun. Hindi naman literal na dapat naglalakad ka lang para makount as step Basta count. ibig sabihin may movement, May movement ka. po, correct. So, counted na pala yun. Correct po. O sige, lola, laban na. Simula Mga na gawaing maglaba. bahay po. Mga Mga sasama lolo, yan. hugas na ng kotse. Baka siguro pag nakatatlong kotse sila, mga 10,000 na yan, Correct, di yes ba? po. So, tatawad sana ako Sinabi ni Tobit, 5,000 to 10,000. Ang tawad ko sana, pwede ba 2,000 lang? So, wala effect yung pag 2,000. Wala kami na burn nun. Okay lang naman po, pero at least para nandun tayo sa healthy na zone, at least 5,000 po. Kung overwhelming po, kahit mag-start tayo 2,000, then the next day 5,000. Kahit gradual lang po yung increase ng step count. So nakakatuwa kasi parang may hope talaga kami Correct, yes no po. na hindi yung kasi pag mahirap, pag mabigat, parang Baka tamarin na po. tinitingnan Oo. tatamarin na, yung parang ayaw nga magsimula. Yun ang pinakamahirap yung to initiate, no? Correct po. Yung pagsisimula. Kaya ngayon eto start up na agad tayo with Tobit. Ginagabayan tayo, sinisimplihan niya para doable. Hayaan ninyo, pababalikin natin siya ng pababalikin hanggat hindi tayo energized para simulan yung ating workout. So, titignan kita, kailan ka ba nagsimula na maging very active dito sa, parang advocacy mo rin ito Correct po. Nag-start po ako mag-explore into fitness nung graduate po ako sa UST around 2015. So sobrang tagal ko na po nagbubuhat, mga 9 years po. Pero naging online fitness coach po ako nung pandemic lang. Kasi marami po nag-reach out sa akin via social media asking, pwede ba akong patulong neto, pwede ba patulong ganyan. Kaya parang medyo in-officialize ko po siya. At saka para po hindi medyo tinitake for granted or parang hindi tamarin yung mga
nagpapatulong sa akin, sinabi ko, sige, kahit anong amount, I'll help you out when it comes to eating, nutrition, supplementation, tapos yung exercise or workout. So, until now po, may mga clients ako na tinuturuan online. The-gets ko yun, Tobit Kasi pagka consultation lang, wala lang Tatamarin lang Pagtapos nung tapos Yes po, na, yes di po, ba? opo. Pero kahit pa paano may investment. Correct po. Di, parang assignment mo talaga sa Correct. sarili mo. Yung parang bumili ka ng Accountability po accountability. Tsaka parang hindi ko sasayangin yung binayad Correct ko. po, opo. Di ba? Hindi ka binabayaran, hindi kayang bayaran yon. Pero it's for us It's not really for you. Correct po. Ganyan yung thinking lagi. In fact, yung sa mga nagda-diet nga, correct me if I'm wrong. Sa pagda-diet, pwede rin namang hindi bumibili nung yung mga, di ba may diet plan? Correct po, Di ba, sa totoo lang, pwede namang walang ganon. Pero yung discipline namin, Kasi nagbabayad ka po dahil Correct. nagbabayad kami, wow, behave kami. Hindi ka mag-cheat, di ba? Kasi ginastusan ko yan di ba? Kaya parang nakikita ko doon yung value. Correct. Pero for the lolos and lolas, eto na. Inubos niya nga yung panahon niya at energy niya para kayo hindi na magko-consult. Eto na, kino-coach na tayo pangkalahatan. Para una, hindi lang dun sa tamad, yung natatakot ba? Yung kasi parang sinasabi namin na too late for us kasi may edad na kami. Pero ikaw, biruin mo, 2015 as soon as you graduate, parang dun ka nagkaroon ng passion. Kasi nung nag-aaral ka, ubos ang panahon mo sa aral. Ganun ba yon? And wala po akong budget. Kaya hindi po ako nakapag-enroll sa gym kasi syempre kailangan mo po mag-invest sa gym, yung monthly subscription dyan, tapos yung supplements, pagkain. So, kaya po nung unang sweldo ko pagka-graduate, nagtrabaho po ako, doon ko kagad nilaan or in-invest yung pera sa gym po. Ibang level nito, ibang level. Ginastusan talaga. So, Tobit, naku, nagkaka-ideas yung lolos and lolas natin. Pag napapagalitan nila yung mga apo nila, syempre may mga misconceptions na parang ang dating, kakasweldo mo lang, inuubos mo dyan sa gym. Pero eto, nakikinig kayo ngayon. Kasi fitness is life. Correct. O, di ba? Well, may na-endorse na gym. Pero sinasabi lang natin na buhay kasi yung karugtong Health po, di ba? Parang nadadagdagan at yung quality of life, di ba? Kaya gagastusan mo talaga yon. Minsan nga ang biruan, di ba? Ayaw mong gumastos o di sa ospital ka gumastos. Correct. Gusto mo ba yon? O di gumastos ka sa gamot. O eto, ginagastusan mo sarili mo pero preventive nga na matatawag. So unang agad talagang new year, new me ang pinag-uusapan. So siya kasi may passion na siya Tayo wala tayong passion, no? Kaya binibigyan tayo ng inspiration para tayo ay sumunod. So una, lakad-lakad lang po. So counted naman kahit yun na malengke kayo, counted na yon. Pero ang problema dyan, pagtapos na sa household chores, nakaupo na, nanonood na ng Netflix. So yun ang isa yata sa misconception namin, na hindi common, nakalakad ka na, tapos na. Ang binanggit mo kanina, hindi kasi pwede yung lagi ka lang Nakaupo, sedentary. sedentary, yun ang Yes po. term. Hindi pwedeng sedentary lang. Anong masasabi mo, reminder sa lolos and lolas sa habang nanonood, nakaupo lang? Siguro po, ang isa sa mga una ko naisip, yung pag nag-aalaga po tayo ng mga apo natin. So, counted as movement na po yun. Tapos, isa pa pong tip ko sa mga clients ko, yung pag umiinom po tayo madalas ng tubig, pag nag-hydrate tayo, pag let's say, nakaubos tayo ng 4 na aqua flask or hydro flask, ang tendency niyan, magsi-CR tayo na magsi-CR So, counted as movement na yon. So, hindi natin naisip na, ay, kaya pala tayo pinapahydrate ni coach kasi kasama ng movement na yon. So, syempre, kailangan natin i-pause sa Netflix bago mag-next na series or next na Tama. episode, mag-bio break muna tayo. So, counted as movement na yon. So, yung mga ganong mga liliit na tips po na sobrang makakatulong sa atin every day. So, tama, no? Parang, dugtong-dugtong Correct po. siya. Yes po. Parang chain reaction. Tapos, it brings us also of reminding ourselves na yung kahalagaan ng tubig. Hydration. yeah. Kasi itong mga to, kung ano-ano rin naman pinag-iisip, ayaw na uminom ng tubig kasi lumalaki daw ang tiyan.
Di ba? These are Yeah, correct myths, po. no? Mababloat po sila. Mabubloat yung feeling. Apa. Pero hindi totoong lalaki yung tiyan. Hindi po. Tama ba? Hindi po, hindi O, po. tingnan nyo naman, ikaw ba, Tobit, nakakailang tubig ka ba? Nakaka-7 na flask po ako na malaki everyday. Ito mga to, ayaw nga mag-8 glasses of water di ba? Alam na alam ko kasi si Mami nung nabubuhay pa, di ba? Papainumin namin, sip lang talaga, yung parang straw lang talaga. Tapos ayoko na. Kasi yun nga yung feeling of being bloated. So feeling lang ho yun, nararamdaman nyo yung loob, pero hindi ho lalaki yung tiyan natin. And i-release naman po yun ng katawan. Lalabas Yes naman, po, di ba? apa. At pag nag-urinate tayo, sumasama rin doon yung mga bagay na hindi dapat na iiwan sa katawan. Toxins Tama. po, yeah, i-release po natin yun. So, wag nyo nang pinipigilan ng inyong sarili. Correct po. Pag nanonood, dahil pwede nyo namang i-pause. Sinabi mo yan di ba? Parang minsan akala mo common sense, pero sa totoo nalilimutan namin yon. Kasi pag ang ganda-ganda talaga, biglang Totoo. all of a sudden, di ba? Kung ilang episodes yon, marirealize na lang nila, teka, hindi na nga yung inom yung kain. Yung parang, ay, lipas na yung oras, nakaligtaan na. So these are very simple but effective na matandaan. Okay? Aside from that, may isa pang myth. Yung pag after eating, dapat daw nakatayo. Para hindi daw lalaki ang puson. Yun po yung parang na pag-usapan po natin kanina na after eating, maganda na maglakad-lakad muna po. So kasama na din po yan na tumayo muna, wag masyadong, since pag kumakain tayo, nakaupo po tayo na matagal, di ba? Para po mag-flow ng maayos o may digest natin ng maayos yung pagkain, better na nakatayo or maglakad-lakad muna. So very helpful po yun para maging maayos yung digestion natin or yung gut health natin. So, kasama pala yun sa digestion. Correct po. Connected ho pala yan. So, galaw-galaw, hindi diretso siesta. Correct po. Ang mga matatanda, parang baby may siesta time talaga. So, galaw-galaw pala para hindi tayo bloated, hindi nagkakaroon ng indigestion. Kasi ang nangyayari nga talaga after eating, diretso tulog na. So, move muna, lakad-lakad. At remember, dadagdagan yun sa paglalakad Step count, natin. So, at the end of the day, siguro nga aabuti namin yung 10,000 steps. Kasi sabi mo, counted naman pala yan, yung mga Lahat po. maliliit na bagay. So, hindi naman pala necessary na lalabas sa barangay para maglakad doon. Within the confines of the home, counted na. How about yung pag-akyat ng stairs? Kasama din po yan. Kasama yan. Part po yan na step count. Tapos naalala ko, Tita Gaines, yung sinabi niyo po na once after kumain, aantukin tayo or matutulog na. Ang isa po sa mga reason nun kapag marami tayong na-intake na carbs, so na rice, na bread, pasta, ang tendency po niyan after an hour or two, nagka-crash na po tayo yung energy natin. So kung pwede po tayo mag-focus sa protein or dun sa meat or sa veggies, para po hindi tayo mag-crash or antukin right after eating a meal. So, yun pala, yun ang lihim. Apo. Lihim kasi talagang inaantok after eating, di ba? Pag maraming carbs po, yeah. In fact, pag nasa restaurant, di ba, lagi ang kwentuhan after eating, di na umaabot sa dessert, naantok na ako. Busog na busog kasi ako Pero hindi naman pala yung kabusugan. Yung carbs pala ang nag-turn para maantok kami. Correct po. So, more dapat pala, less of the carbs, ganun ba? Opo. Less of the carbs, kasi yung carbs po, yung rice may sugar po yan So, mas mag-focus po tayo sa ulam, sa karne, sa pork, beef, chicken, tsaka mga gulay po. Para at least hindi mag-crash yung energy natin after a meal. Pero mabait si Tobit, hindi niya sinabing alisin yung rice. Ay, wag po. Kasi Wag po. Yan. rice is life. Correct po. Wag niyo po alisin yan. Wag niyo po alisin yung kanin. Kasi di ba, nabash Di po kalaban yan. Di nabash kalaban nga yan. yung isang senadora di ba? There was a period na sinabi, wag na kasi kayo mag-add rice. So tayo ililesen lang yung rice. Ililesen lang po. Kasi minsan yung misconception din na papalitan nila, sa substitute nila yung rice with kamote, with veggies. Pero at the end, di ba, parang hindi rin feeling. Correct. So parang mamaya, kakain din sila. Hindi po sustainable. At saka, hindi po natin kalaban yung carbs ng rice po. Ang tip ko po, damihan niyo po yung ulam niyo, damihan niyo po yung beef, chicken, pork niyo po.
tas konting greens or veggies, tapos at least a size of a fist po yung rice nyo. Kung wala po kayong weighing scale, kahit ganito po karami yung rice nyo, enough na po yan. Wow, sige, susukatin ko na ngayon yung rice ko. Ang laki problema ko ngayon. Kailangan tumaba. So, ganun pala ha, nakikinig ha, ang Closed mga fist TV po. Maria dyan, yung rice natin, ganito lang ha. So, lolos and lolas, hindi pala natin kalaban. So, ito pala, hindi nyo na kailangan ng weighing scale. Kasi sasabihin na naman ng mga mommies, arte-arte naman, may sukat-sukat pa. Kasi kasama yun sa Correct po. nakaka-turn off eh, na ay wala akong ganyan. Eto na, tinuruan na tayo. Closed fist po. Yeah. Close fist, yan lang. Tigil na. Tapos, feeling mo hindi ka pa busog, yung ulam nga, sinabi, kumain ka maraming ulam, hindi yun masama. Magastos lang. Pero, Correct. pero hindi siya masama. So, wag na mag-substitute. So, dapat pala, healthy meal. So, kumpleto pa rin yung meal. So, kasama ba yung Tobit yung nagkikrave dahil may mali sa ginagawa naming paraan ng pagkain? Kaya at the end, yung parang hindi ka masatisfy. Kasama ba yan? Paano ba lang ma-address yung, ay, nagka-crave ako ngayon ng ganito, ng ganyan? Usually po kasi nagka-crave yung tao kapag hindi po na-meet yung carbs, protein, at saka fat na kailangan niya. Pero kung i-follow po natin yung ganong tip na may kanin po, tapos medyo maraming ulam, tsaka veggies, very minimal or slim chance na lang po mag-crave yung tao. Kasi po yung mga beef, pork, chicken, mabilis po kayo mabusog dyan eh. Especially kapag dinagdagan mo pa ng greens or veggies. So parang feel mo medyo bloated ka na, parang hindi mo na kayang mag-ice cream o mag-chocolate after. Pero kung sakali pong talagang nag-crave kayo, pwede naman po, pero kahit tikim-tikim lang. Tas ikalat nyo po siya throughout the day. Wag pong... Wag one sitting. Opo, wag pong lunch, dadamihan ko ng ice cream, wag po ganun. Kalat nyo po siya ng onti ng lunch, merienda, tas dinner po, para hindi kayo masyadong ma-overwhelm. Ayun, kasi ugali natin yan eh. Kunyari, di ba, nagtatrabaho o minsan naghatid sundo sila sa mga apo nila. So, hindi sila masyado nakakain ng maayos. Pero ang tendency, pagdating sa bahay, wala na yung mga apo, nahatid na eh. Wow, doon naman talaga ito todo. Tapos ang ikakatwiran, itodo ko na to kasi kanina hindi naman ako kumain. Pero ngayon, ang understanding ko, distributed pala dapat. Meron palang effect yon. So baka ang story behind yan, kaya nag-i-spike yung mga blood sugar, yung mga kung ano-anong levels, dahil nga in one sitting, binuo mo, hindi ka nga kumain doon at saka doon, tinodo mo naman dito. Kaya nag-i-spike-spike pala. Ganun pala yon. Sige, Tobit, ituloy mo. Ano pa bang pwede namin magawa ngayong post-Christmas period? Makakatulong din po sa atin yung mga low-calorie drinks po. Kung hindi nyo po talaga kayang maiwasan yung Coke, nandyan naman po yung mga Coke Zero or mga diet soda. So makakatulong po yun kung may mga alternative po na pwede tayong gamitin. Tapos, for example po, yung mga brownies or donuts or ice cream, pwede naman po natin gawing homemade yan instead of buying sa grocery. Kasi hindi naman po natin alam yung calories nun eh. Pero kapag tayo po yung gumawa sa bahay, tayo po yung nag-bake, at least po tansyado. Alam natin kung gaano karaming flour, gaano kadaming sugar yung ilalagay doon. So yung mga ganong maliliit na adjustment po, makakatulong din sa At saka atin. Tobit, ano to eh, no? Reality to. Siyempre, pag commercial kasi, sasarapan. Correct po. Opo. So, walang pakialam yun sa calories mo, walang pakialam dun sa sugars, kung ano man, di ba? So, talagang totodo nila. Wala silang pake. Pero pag tayo ang gumawa sa bahay, Conscious tayo dyan. hindi lang conscious, dahil tatamarin ka, hindi ka nakakain. Diba? Parang, ha? Ako magbe-bake ng donut ko? Hindi ako pwede bumili, hindi na lang ako kakain ng donut, diba? Pangalawa, yung sa drinks na sinasabi. Siyempre, may mga, yun nga, nasanay talaga na umiinom ng soft drinks. Tapos,
mali pala yung pananaw na parehas lang yan kahit sugar-free or light. May ganun ang mga justification na parang pantay-pantay lang yan. Pero now you're telling us, always choose the other option. Always find an alternative. So wag na kami dun sa old ways namin. Talagang mag-change ka talaga ng preference mo. At least, ang bait. Hindi nga sinabing stop. Tatanggalin. Yeah. Hindi niya sinabing, huwag kayo uminom. Wala siyang sinabi. Ang sinabi lang niya, maging matalino, hanapin mo yung alternative mo. Drinks pa rin itong question ko. Nagtatanong ang mga lolos and lolas, yung iced tea. Ang sabi nila, ang taas talaga ng sugar ng iced tea. So, meron ka bang alternative? Kasi yan yung mga regular na, hindi ka nga nag-soft drinks, nag-iced tea ka naman. Pero parang nung inaaral, ang taas din ng sugar ng iced tea. Ano ba sa experience mo? Anong marirecommend mo na solusyon? Correct. Mataas po talaga yung sugar ng iced tea. Ang napansin ko po, yung mga powdered drink, sobrang taas po nung sugar dyan. Yung calories po niyan, pag tinignan nyo po yung likod ng mga Tetra Pak, sobrang taas po nun. So, ngayon po, because of technology at saka because of a lot of research, napansin ko na may mga sugar-free na iced tea po sa grocery. Kung sisipagin po tayo na tingnan yung mga yon, pwedeng yun po yung intake natin every day. Itong mga to po, lahat to ginagamit ko on a daily basis. Yung mga zero-calorie drink. Para hindi din ako mag-crave masyado ng mga ice cream or any sweets, dun po ako bumabawi. So, ibig sabihin nito, Tobit, dahil inaayos mo talaga yung food intake mo, ibig sabihin natuto ka na rin magluto. Correct po, yes po. Yung food preparation, Ako po yun. ginastusan mo rin yan, nag-invest ka rin dyan. Correct po. So, hindi ka na ngayon basta lang bili ng bili sa grocery, di ba? Yung parang, wow, maganda to. Parang bigla ngayon, studios ka bigla, aral-aral. Pero ano ba tinapos mo nung college? May kinalaman ba dito sa ginagawa mo? Wala po. Yung work ko po at saka yung education ko, Human Resource Development Management in UST. Yun din po yung trabaho ko right now in Accenture. HR po ako. Pero sadyang passion ko lang po talaga yung health and wellness. Ang galing So napakaswerte naman ng kumpanya mo kasi inaalagaan mong human resource mo hindi lang dahil sa kanilang galing, pero yung wellness nila mukhang incorporated yan sigurado. At sigurado ako nag-design ka rin ng mga training programs Correct doon po. Correct para yung wholeness. Kasi sa isang kumpanya, lolos and lolas, minsan, di ba, yun yung nane-neglect na side, parang we will not invest on that. May Correct po. ganun Kasi sa Layforce, we meet a lot of people like you. Tapos pag may binibenta namin idea, parang, sorry po, hindi po yan ang top of the list namin. Pero with you around, parang incorporated yan, no? Correct po. At hindi na incorporated, mukhang integrated talaga. Kasi pag interview mo pa lang, di ba, mahihiya naman yung ini-interview mo. Sabihin mo, ganito ba kalaki? Ha? Pero nakikita ka kasi na i-inspire na agad yung tao na pwede naman pala. Tsaka hindi magiging late ever, no? Walang late sa amin. Wala po. Pwede kayo magsimula. So naubos agad yung oras natin, pero ang dami pa na nagchat-chat, ang dami nyo pang katanungan. Babalikan tayo ni Coach Tobit para yung mga katanungan natin ay ma-address pa niya. But for your final message for our lolos and lolas, titos and titas. Yun po. Sabi nga po ni Tita Gens, hindi pa po late. Pwede po mag-start kahit medyo may edad na po tayo. And mas kailangan po natin gumalaw-galaw para mas maalagaan pa natin yung mga apo natin. And at the same time, mabitbit natin yung mga grocery kung sakali mang pupunta tayo sa grocery store. So, yung mga konting tips po na yun, kung gagawin po natin on a daily basis and magiging consistent po tayo, makakatulong po yun para at least hindi tayo mahirapan gumalaw in the future. Yun po. Okay, thank you very much. So abangan nyo ho, pagka dito lang kayo nanood, hindi nyo
dinugtong yung susunod natin serye, hindi kumpleto yung workout ninyo. Kaya abangan ninyo sa susunod na Lunes, si Coach Tobit Ibanez uli ang ating magiging kasama. Pero simulan na natin yung step count natin, kayang-kaya na natin gawin, at pagdadasal niya tayo. Kasi all throughout the day yan, so ililid tayo ni Tobit sa ating panalangin. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. Prayer of hope for the whole day. Guide me in your truth and teach me, for you are God, my Savior, and my hope is in you all day long. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Whole day long yun yung dasal niya. Kaya hindi hanggang umaga lang. Buong araw po, Lolos and Lolas, we'll see you again next Monday. Bye-bye!